Hari-hari. Welcome back, aking mga kaibigan. Ngayon ay magandang weather. 25 degrees. Pinakamataas ay prediction 26, forecast 26. At parang kahapon Huwebes, mahangin lang. Pero ngayon, halos hindi gumagalaw ang mga dahon. Perfecto. Humidity hindi napakataas, kaya okay lang naka-polo. Nung nilalabas ko yung aking mga mower, naisip ko na bakit hindi ko ipakita sa inyo ilan ng mga kagamitan ko dito sa yard, dito sa pagme-maintain ng yard. Dahil dito sa North America, mataas na porsyento ay kapag meron kayong lawns, disenteng lugar kung saan meron kayong ang tawag sa grass, sa ating grass o Bermuda, di ba? At ang tawag dito talaga lawn, hindi grass. Sabihin mong grass, baka isipin nila pagkain ng mga livestock niyo, ng mga kambing or at kung ano man. Pero typically lawn, kaya may kita niyo yung mga tao nag-maintain noon, ang tawag sa kanila lawn care guys o lawn care gals. Lawn care maintenance, lawn care, lawn. At gusto ko ipakita ito sa inyo. Meron akong sa totoo lang, hindi ko na alam eksakto kung ilan ang aking mower. Maybe, I always say, like ko sinasabi, 12 mower. Karamihan nun ay hindi ko of course, naka-imbak. Wala silang, may oil siya, pero wala silang gasolina. Yun ang tamang pag-imbak, tatanggalin nyo yung gasolina bago nyo i-imbak muna ng matagal. Baka mangyari rin sa inyo yun, lalo pat mahilig kayo sa mower or meron kayong more than one, di ba? Ay tanggalin niyo yung bago niyo lagyan niyo yung gasolina ng additives na hindi nakakapag-prevent ng pagkapanis o pagka-gooey, yung gunk ng lumang gasolina. Ihalo niyo yun doon at i-run niyo yung machine niyo ng ilang minuto kapag naihalo niyo sa gasolina, at saka niyo i-drain yung inyong gasolina. Sa ganung paraan maiwasan ninyo yung hinaharap na problema tulad ng hindi pag-start ng inyong mower, dahil kung gasolina lamang, may matitira pa rin sa gasolina kahit tanggalin ninyo, at yun ang magmumula ng tinatawag na yung parang film, yung kumbaga yung natutulog na langis o mantika. Ito kaibigan, ang mower na to ay magsisave ngayon sa akin dahil ito ay mahigit siguro 8 taon ko na itong, maybe hindi naman, 6 na taon, 7 taon na hindi ginamit. Ito yung naka-imbak lang. Sa mga nakaraang kong mga video, makikita ninyo, naka-imbak siya dito sa corner kasi naititindig nyo to at natiklop nyo to, natitindig, at siya nakatindig. Wala nga siyang gasolina, oil lang, at I made sure na wala siyang leak sa langis. Tinakbo ko siya ngayon at natuwa ako. Dilagyan ko siya ng gasolina, tinakbo ko, at it took me a few tries. Actually, nakalimutan ko na meron pala itong prime, yung pipisilin nyo para dumaan ang gasolina sa karburador. Nakalimutan ko dahil itong makabago, although luma na rin ito, ay wala. Just start it and it runs. Ito, pisil mo pa yung prime na kung maalala ko ngayon, dadalhin ko kayo, papakita ko sa inyo. Solid siya, napakaganda.
natutuwa ako. Kaya gusto ko sabihin ko sa inyo na bigyan ko kayo ng mungkahi, ng tips dito. Dahil, kaibigan, nakikita ko na napakarami na sa atin ang nagbablog. At natutuwa ako na nakikita ko yung ibang lugar tulad ng sa Alberta, Saskatchewan, British Columbia at sa mga Maritimes na bagay na hindi ko pa nakikita. Kaya salamat sa inyo at natutuwa ako. Medyo mahina ako sa panonood wala akong masyadong interest sa panonood ng mga pagluluto. Kaya sa ibang mga nagbablog, pina-fast forward ko yun. At maganda naman at pagkatapos ng luto nila ay may konti silang parte ng video din na iba naman tulad ng mga kuro-kuro o ibang mga lugar na pinapakita. Kaya natutuwa ako. Gusto ko ibahagi ito sa inyo dahil alam ko karamihan sa inyo ay nag-yard work din. Meron akong nakita, anong pangalan niya? Alam ko yung pangalan niya eh. Masayahin siyang tao. I-message ko siya pagkatapos nito na i-upload ko to. Randy Boy. I don't think na nag-usap kami noon. Pero nanonood ako sa video niya. Hindi yung mga maliliit na channel pinapanood ko. At nakita ko sa kanya, kamakailan lang ay nagmomow siya. At ganoon talaga, Randy. Sa umpisa, katulad ng marami, kakapanibago, mahirap, parang ang daming trabaho. Pero kalaunan matututuhan mo ang mga tamang pamamaraan yung ayon sa iyong katawan. Katulad ng, gusto ko mag-comment doon, pero pag nag-comment ako, masyadong marami. Tulad ng yung mower mo ay electric yung mower mo. Maganda yun. Marami nang gumagawa nun. Lalo yung mga homeowners na ayaw nila maintenance. Ito, powered by gas. I always, gusto ko lagi ang gas. Kaya, pero sa iyo ay electric. Maganda yun. I heard. Kaya, sa mga kaibigan ko ng lawn care guys, magandang review nila doon. I believe it's Ego. Ego ba? Nakita ko gumagamit ka ng bag. Para yung catch bag, para masambot mo yung mga napuputol na damo at pag napuno na, inililipat mo o inibak mo. I would suggest may magandang paraan. Hindi laging angkop ito sa lahat, pero 99% magwo-work sa lahat. Tanggalin mo yung bag at just run your mower. Run it. Kapag ganun kataas ang lawn mo, itaas mo sa high setting ang gulong-gulong, ang height ng iyong mower, at kapag para hindi mahirapan ang makina. At kapag natapos mo yon, saka mo babaan ng ilang pulgada, maybe 2, taas mo, ang max ng height ng typical na mower ay 4 inches height. Diba? 4.5 to 4 inches. Kung 4 inches, cut it. And mow it again. Babaan, pag natapos ka na, babaan mo ng isang pulgada. I recommend keep it 3 inches ang taas or 2.5 to 3 inches. Yun ang healthy lawn. Lalo sa kainitan ng lawn, matutuwa ang mga damo, ang lawn mo dahil 2.5 siya to 3 inches, napoprotektahan yung kanyang ugat sa araw. Pag kinalbong mo kasi, pag 1 inch or mas mababa, 1 inch talaga mababa na yon, ay pag tumama yung araw, yung direktang araw, nasusunog yung kanyang ugat. Kaya yun ang dahilan kung ba't namamatay ang mga lawn. Kapag mataas naman, yun nga lang, weekly mong imomow yun dahil 2.5 to 3 inches yun. Pag tumaas yun ng typically tumataas yun ng another inches sa week. Depende pag nagulan, mas mataas. And kakat muli siya. Pero weekly, you get masasanay ka. At mabalalaman mong napakaganda mag-cut ng lawn. There's a reason kung bakit mga lawn care guys ay they're nuts about it. These are commercial
hindi mo nyo kailangan ng commercial. Ang commercial, like yung bagong Toro ngayon, it can range to over $3,000. Ito ay kaibigan, ito ay mga bigay sa akin dahil ang mower na to ay well, she's a homeowner. Na-frustrate siya kasi pag nagmo-mow siya, tumatalsik yung likod gulong. Sabi ko, hinigpitan ko, and hindi na niya gusto. I guess may mga taong ganon, kapag binigyan ng hard times at kahit i-fix mo, hindi na gusto. Kaya sabi niya, Lenny, sa'yo na to. Bibigay ko na to sa'yo dahil bibili na lang ako ng bago. Pag ganun ang paraan, ganun ang pag-iisip ng tao, at alam mong sinseridad nila, sinabi ko sa kanya, it just needs tightening the bolt, yung nut, yung lug nut. Hindi pa rin niya gusto. Maybe may ibang reason, pero okay, thank you. Yun ang kinagawa ko. Kaya hindi ko ito talaga nagamit. Kinamit ko ng ilan, and then hinaan ko na dito, nilagay ko na dito against the wall dito. At ito naman ay another case. May nagsabi sa akin, hindi natakbo mower ko. Sabi ko, busy ako, hindi ko magagawa yan. Pero bibigyan kita ng tips about itry mo yung ganito, ganyan, clean the spark plug, yun yung madadali. Tinry niya, and all of a sudden, a week after, hinahabol niya ako. Sabi niya, Lenny, napatakbo ko. Sabi ko, bakit? Oh, but that's great. Pumunta ako sa YouTube at sinundan ko yun. Pero hindi rin nagtagal, kaibigan, at hindi rin nag-work dahil hindi tama ang paglilinis niya. Kaya nung after a week, nakita ko siya dito sa malaking puno namin nakaparada. At nung dumating ako, sabi ko, sino nag-iwan ng mower na to? Nung oras na yon, nung panahon na yon, di ko naisip na mower niya to. Dahil maraming may mower dito, mga bahay dito may mga mowers. Kinausap ko yung mga kaibigan, kapitbahay, at sabi nila, wala kaming alam. So I kept it. Hindi ko chinek ko kung may oil, gano'n. Hindi ko finix o hindi ko talaga kinilatis. Hanggang sa kinontak niya ako, sabi niya na, iniwan ko ang mower sa ilalim ng puno mo. Ayoko na ng mower na yan. Maganda pa yung mower mo. Bigyan mo ko ng panahon, ayusin ko. Sabi ko, oh no. Sabi niya, ayokong ng mower na yan. Ganun din ang same case nito. Kaibigan, sa mga kababayan ko na nasa Pilipinas, very common dito na magaganda pa mga gamit. Mapa-kusinang gamit, mapa-tools, bisikleta, lawn mowers, sapatos. Kapag natapagod na sila, o nakakuha ng panibago, or bibili sila. At yun ang dahilan kung bakit marami ring clutter dito ang mga bahay. When I mean clutter, hindi talaga yung sobra-sobra, but you can tell it's clutter. I must admit, ganun din kami. Sa bandang kanan ko, sa kaliwa ng screen lente na to, screen na pinapanoran nyo, yung mga tambak na mga nakita niyo to sa mga videos ko. May 3 mowers dito na ibibigay ko. Tatanggalin ko lang yung cable at mga wheels, mga kailangan kong parts. Sakali man na mag-breakdown na iba kong mower or mga kapitbahay ko, kaibigan, pamilya, may bibigay ako sakali man. We don't have to go through that, go online and buy stuff like sa eBay or Kijiji or Craigslist, diba? O Marketplace. I don't have Facebook, pero Marketplace alam ko. Nung nilaunch nila yung Marketplace, may Facebook na ako noon, kaya isa ako sa mga nakinabang noon. Nakakuha ko ng loan ng snowblower noon for, it was priced $600, and I said $450, I'll pay for it. I'll buy for $450. At nag-agree. So, another story yun. Kaya alam ko ang kahalagahan ng Marketplace, and narinig ko hanggang ngayon, yun pa rin ang go-to ng iba, which is, good for them. Meron ditong bisikleta, isang scooter, at bisikletang 3, at isang wheelbarrow. Kaya meron pang microwave
at isang lumang rice cooker. O yung mga yung sira na yun, pero yung bisikleta, kaibigan, tatapon na. Yung mower na yun, wala na akong room, kaya i-dispatch ako na. Meron akong junk man na junk guy na his name is Perry. Nung nag-upgrade kami ng nagpalit kami ng washing machines, stove, nung in-upgrade itong bahay, yung nakita niyo sa mga videos, pati yung aming mga banyo, up and taas at baba, in-upgrade namin. Kaya maganda lahat ng magiging resulta. Nandito yung mga yan, exhaust fan, nandito rin sa kusina. Kaya we'll cover that, lalagay ko yan sa video, kaya makikita ninyo. Ngayon, ang sasabi ko, kung meron kayong abilidad na magkumpuni, at sa panahon ngayon, kahit wala kayong clue, there's YouTube, just use common sense at mag-ingat kayo at take your time, take it slowly, malalaman nyo, maaagapay kayo. Hey, isa ako sa mga pruweba nun. Nakikita nyo yung mga sakyan, kung ilang beses sa mga nakaraan kong mga videos. Hindi ako nag-video pero gusto kong bumalik para mag-fix ng sasakyan nga. Marami akong maayos dito. Kaibigan, hindi ako mekaniko. Tama. Meron akong dalawang kaibigan na mekaniko dito. They work dito sa Toronto. TTC. Probably know that kung nasa Toronto kayo. TTC bus. They're mechanics. Good mechanics. At she's a foreman. At natuto ako sa kanila. Yes, YouTube din. Pero mainly sa kanila. Kapag may problema ako talaga, I go to yung tamang source. And I know, na-realize ko wala rin kayo. Hindi lahat katulad ko na may kaibigan. By the way, sila yung mga tao na these are all, lalo na yung kaibigan ko si Zoli. He's an immigrant just like katulad natin. At the way he teach me, even yung si Marcus dito, hindi yung gagabayin talaga. Sinasabi nila sa akin, they know my limit, anong kakayahan ko, sinasabi nila. At ako nag-fix nun. Talagang ramdam ko yung katuwaan na ako talaga nag-fix. May guide sila, hanggang dun lang. Hindi yung silang gagawa at habang nagsasalita. No, ako yun. Kaya pa nagpapasalamat ako sa kanila nung mga kaagapang panahon na yun. Salamat sa tulong mo. At sasabihin nila sa akin, anong tulong? Ikaw ang gumawa ng lahat ng yan. Hope you get the point na pinapakita nila. Naalala ko noon, nagpapalit ako ng fuel filter. At yung fuel filter na yon sa aking classic car ay tumatagos dito yung gasolina sa aking hanggang sa kilikili ko, at sinabi niya na, Lenny, hindi ka matututo hanggat hindi mababasa ang iyong kilikili ng gasolina. Ay intindihan ko na hindi lahat ay hindi ganoon ang kaso. Pero kaibigan, sa YouTube, dahil gumagamit din ako niyan, napakadali kung talagang you will take your time at talagang isa sa loob ninyo ang inyong gagawin. Yung mga tao na nakikita nyo nagkukumpuni ng mga bahay, nagiging gumagawa ng drywall, tubero, electrician, at gamit lang nila ay YouTube, guide ng YouTube, magagawaan rin nyo rin. At syempre, kailangan ninyo ng malaman kung hanggang ang limit ninyo. Okay? Kailangan nyo malaman kung anong limit ninyo dahil may mga times na malaman ninyo na professional na kailangan ng gumawa. I can cut trees, pero alam ko kailangan hanggang saan ang kakayanan ko. May chainsaw ko. I hope you get my point. Ito na yung kartero namin. Ito even kartero namin dito, yung sasakyan ng kartero dito, ilang beses nag-breakdown. Ako nag-fix, ako nang tinatawagan. Lenny, my car or truck or yung service namin nag-breakdown. So I go there, I check, may leak yung radiator or merong I get it. I'm filming. All right. Take care, man. Okay, meron pa akong time. Ito rin kaibigan nga pala.
sa pagtira nyo dito sa North America, sa aking mga kababayan na nasa Pilipinas. Nasasanay kayo dito. Tinatawag dito ay bill. Titigil kayo sa trabaho, magbabakasyon kayo sa ibang probinsya, sa ibang bansa, sa Pilipinas, sa atin. Ang hindi titigil ay ito. Nagbakasyon ako, bakit hindi naman magbakasyon ng bills? No. Hindi ganon. Bills at mga anunsyo para maengganyo kayong bumili pa ng ibang mga produkto para may tambak nyo pa sa inyong mga gamit. Itong kailangan ninyo, isa sa mga kailangan ninyong makondisyon yung sarili, malaman na hindi lahat just because it's sale, bibili kayo. Just because conveniente, kukunin ninyo. There are times na kailangan ninyo ng kailangan ninyo mag-stop, pag-isipan talaga kung kailangan nyo isang bagay. Regardless, ano man, kung kahit napakamura nyo, kalahati ang presyo, 50% off. Kaya, malawig din naman ako, kaibigan. Kailangan ko pantanggalin yan, ipakita sa inyo ng close-up ito, ng maikli, hopefully maikli. Ito mga dahilan, Lakay, bakit sabi mo, kabilang ka rin kasi marami kang mower, isa lang naman ang katawan mo, isa lang naman ang mga kaya mong gawin, maaring bakit may 100 ka? Well, kaibigan, yung iba kasi doon, collector ako, meron ako mower dito na mas matanda pa sa akin. May mower ako dito na kasing tanda ko. May mower ako na meron akong mower na nasa 1960s, 1970s, 1980s, 1990s at early 2000. I believe this is early 2000. That's 90s. Now, talking about yung nasa loob, yung isa kong mower doon na I believe it's 80s. No, it's 80s I believe, late 80s or early 80s. $600 yun. Yung mower na yun. I got, hindi ko matanda na kung magkano nakuha ko, pero somewhere over $200. Pinuntahan ko pa. Sa Kijiji ko nakuha yun. Kaya I'm very happy. Nung time na yun ay kasama ko yung kaibigan ko na pumanaw. Na ngayon, si Barry, lagi kong binabanggit pa minsan-minsan sa mga video na ibabanggitin ko ang mga kwento niya sa inyo. At okay, isa nga pala, ang brand nito ay Toro. Toro ang brand nito. Toro, yung leaf blower ko ay Toro. Kung gusto niyo as homeowner, kung may mga homeowner sa inyo at sabi, ay, Lakay, meron na akong bahay, meron na akong or meron na akong business na umpisahan, ano bang magandang mga kagamitan? Of course, pinakamagandang kagamitan ay yung gamit yun na ngayon. Ikalawa ay yung kaya nyong ma-afford. Pero kung panahon na at may budget kayo, consider Toro. Ang Toro na to ay hindi ko binibaby yung mga gamit ko. Meaning, area dito, area doon, bumabangga, uphill, downhill, maraming alikabok, even snow. Yeah, ginagamit ko ito sa may snow. Ay, ito sila, matatag. Kaya, consider nyo ang Toro. May mas mataas ang presyo kaysa sa mga ibang brand, pero makakatiyak kayo na sulit to, ibibigay sa inyo talaga ang kaya nila. At you ask for power, no problem. Yun ang gusto kong hawak-hawak ko to kanina pa, no? Ito yung aking it's just a Fiskars homemade homeowner. Ito made for homeowners. I like this kasi na telescopic siya at tumataas siya. Kaya sa katulad ko na hindi mataas, hindi matangkad, ay nakakatulog ng mabuti. Kaya panatilihin nyo lang matalas, ilayo nyo sa mga ulan, elemento.
store indoor or sa may container. At mabuti to. Lagay ko muna siya dito. At may isa pa akong tip na sabihin sa inyo. Importante ito. Magagamit nyo ito sa sasakyan. Itong kulay pula, MMO ang tawag namin. Marble Mystery Oil. At ito'y perfecto sa inyong makina at sa inyong sasakyan, sa inyong gasolina, sa inyong tangke ng gasolina, sa inyong sasakyan. Kaya, i-consider nyo yan, kaibigan. Ito naman sa mga small engine machine niyo. Of course, pwede rin yan dito sa kotse ninyo. Pero ito yung more like preservation. Alam niyo ba, kaibigan, na kapag naglagay kayo nito sa inyong jerrycan, yung jerrycan ko, no spill, tatagal lang inyong gasolina ng at least 2 years. Napakaganda nun, di ba? Ako nga pala ay isang prepper na bumibili ako ng maraming gasolina. Marami akong jerrycan, so yung tangke ng gasolina. Iniimbak ko sa likod bahay. At bago ko siya imbak, simula ng may lagay ko yung gasolina sa container, or yung container ko, empty, meron ng stabilizer at kasama na nito. Kung wala kayo nito, may Sifo, marami dyan na Lucas, pero itong rekomendado ko talaga. At itong combination na to, pag nilagay ko dito, tamang amount, ratio, ilalagay ko sa jerrycans. At kaibigan, lagay nyo. Lagay nyo. Well, lagay nyo and then i-pump ninyo. Mas maganda yan, lagay nyo muna to habang empty. Tapos saka nyo i-pump, punta kayo sa gasoline station, saka kayo mag-fill. That way, na ano siya, na nahahalo ng mabuti. Kaya, 2 taon to. Na pwede hindi siya mapapanis. Kaya, hindi naman tumatagal ng 2 taon ng pag-imbak ko ng gasolina, pero mabuti na rin yon dahil hindi natin alam, as a prepper, hindi natin alam kung kailan matatapos ang mawawalan tayo ng gasolina. At least marami akong imbak na gasolina. Ganun din, marami akong imbak na punong kahoy, panggatong, marami din akong imbak na gas. Ay, ko nalilimutan sa English yung gas. Ano nga ba yung gas? Kayo na nga mag-check. Nasa dulo ng dila ko, hindi ko mabanggit. Gas. Meron na sa Canadian Tire, pero meron din gas station, pwede ka rin bumili doon. Yun ay, kung meron kayo noon, hindi nyo kailangan ng additives, yung fuel na yun, pwedeng, ilalagay ko nga dito, somewhere here, yung pangalan, kakalimutan ko. At 10 taon, ilang taon, pwede pa yun, tumatakbo pa rin yun. Okay, let's move on. Tumatakbo yan. Katulad ng bills, tumatakbo yung memory at yung battery niyan. At echo, sa ibang pagkakataon na yung echo na yan. Buong mensahe ko nito, kaibigan, ay matuto kayong subukan ninyo magkumpuni. Baka matuwa kayo at makakatipid din kayo. At mabuting knowing na alam nyo na sakaling pumalian yung mga equipment, ay alam niyo na makukumpuni ninyo. There's a feeling na hindi lang satisfaction, yung good feeling knowing na malalaman niyo to, may papasa niyo ito sa mga dunong na to sa inyong mga anak at teach them yard works, teach them gardening. Then I teach my kids, they know how to mow, my kids, si Junior dito, si Bunso ni. They don't I taught them boxing, I taught them how to do gardening din. Though I must admit, ayaw nila rin. Pero may alam sila. Okay. Ganoon talaga. Hindi mo kailangang ibigin, pero mabuting malaman mo, di ba? Kesa bahay ka ng bahay, di ba? Magkano plumber? Plumber, an hour visit sa plumber. Ang plumber, may problema inidoro nyo, maybe it's leaking, or that's what? $150 an hour. Sabihin niya na, pag na-identify ko yung problema, we will waive that. Pero per hour niya 100.
tapos may parts pang kailangan palitan. You're looking about almost $300 doon lang para ma-fix yung leak nyo. Assuming yung leak na yung simple lang. Ganoon din ng electrician. And, you know, will cost you hundreds of dollars pa rin. An easy $200. Okay, depende nga sa pagkakomplikasyon. Pero look at that, $200 to $300, diba? Kaya, it's good to know, yung maging handy kayo. You don't have to know everything. Isa pa yung clutter nga, I must admit, may clutter din ako. Pero ini-improve ko yung sarili ko. That's everyday, yun ang ginagawa ko. Pero minsan, syempre may prioridad ka. Pero yun ang kailangan natin gawin, maging control tayo sa ating mga kalat. Just itong gagawin ko yung kalat na to, at may mga kalat pang iba dito sa bahay na kailangan i-get rid of. Hindi laging kaya nating ipadala sa Pilipinas, yun ang buka bibig ng mga tao. Kaya dyan muna ipapadala ko sa Pilipinas. No, hindi ganoon lagi ang case. Dyan muna i-donate ko sa Salvation Army. Yeah, mas posible yun. Pero kung kaya nyo, go ahead. Okay? Nga pala, pag mapadala sa Pilipinas, inaanunsyo ko yung aking ninong may padalahan dito sa Toronto, yung business niya. Kaya hey, check it out. Subok na sila sa business nila at maasahan. Maganda yung record nila at magandang serbisyo. Kaya consider kung magpapadala kayo probinsya mano sa mismong syudad sa atin. Okay. Check out UMAC at Forex. Okay kaibigan, dali ko ipapakita sa inyo isang swoop, isang pakita, and pagtas na paalab na ako sa inyo finally, di ba? Alright, I'm sure marami akong na-miss, pero mahirap pag impromptu. 32. Okay, there you go. Attachment to PAS, personal attachment system, I believe. I could be yung Echo ko 2620. Napakalakas yan. That's a commercial, by the way. Pwede kang mag-attach ng trimmer, ng blower, ng power sweeper o power broom, at itong aking cutter, lahat. At ito ay string trimmer ang tawag dito. You just attach that. Okay? At you have a good commercial powerful machine. There you go. That's my go-to. Meron akong mas malaki na it's an Echo backpack blower, pero I rarely use that pag tuwing fall season lang. Ito yung Toro Recycle na ito yung mga bigay sa akin kaibigan. Namumula sila, no? I love these machines. Hindi nila ako let down. Although ito ay may problema ngayon, I could understand. Still, you ask for help, they'll give it to you. You ask for power, they'll give it to you. Kaya really consider them. Napakaganda nila. 22 inches nga pala to, 22-inch mower. Merong pinakamaliit pero sinauna yon 18 inches. Ngayon ay either 20-inch or 22-inch. Meron ding commercial na nasa 32, well, lumalaki na yon, ibang usapan na yon. Kaya homeowner kayo or simply have a decent yard, 22 is very decent yan. Okay? Mapapansin niyo, ito ang gagamitin ko ngayon dahil naka-plug yung spark plug, at ito tinanggal ko na yung spark plug. Okay? Kaya pag hindi nyo gagamitin, tanggalin nyo. Ito yung i-attach nyo dito, yan yung spark plug mismo. Ito yung boot, you just attach that, pero hindi natin gagamitin. Kaya tinanggal ko na para sa kaligtasan. Ito sasabi ko sa inyo, Marble Mystery Oil. Alright, ito yung stabilizer. Alright, may mga uri niyan. Stick to yung original kung nako-confuse kayo. At ito, marami nito. Yes, marami ito makikita kayo even sa mga Salvation Army o Salvation Army, mga kitchen stuff, sa mga kitchenware na store ay makakakita rin kayo nito, even Walmart I believe. Kaya check out yung thrift store muna kasi para mura, di ba? Okay,
Alam ko may kotse ang karamihan sa inyo. Use this. Alright? Of course, you always check your ang tawag dito? Pag chinek nyo yung manual nyo, sabihin, hindi nyo makikita to. Pero, para sa akin, I've used it sa lahat ng mga kotse namin and great result. Isa pa, hindi lang sa kotse, sa mga truck, SUV, o kung ano man, at sa mga machines din, even dito. There you go. That's my no spill jerry can. Maganda rin yan. That's $50 ang isang can na yan, pero it's worth it para sa akin. At ito yung aking go-to. At kapag yard work kayo, meron kayong ito. Depende kung paano. Ako, simple lang ito ay meron akong there you go. Pag-usapan na lang natin yan. Kapag sa ibang mga pagkakataon. Pero nandito lahat. Hindi mag-start ang aking mower, hindi mag-start ang aking chainsaw, hindi mag-start ang aking string trimmer. Narito ang mga solusyon ko. Kaya magtali ako ng halaman, mag-oil ng articulating trimmer ko. Yep. Itong aking pagtanggal ng dandelion. Maraming mga uri, pero itong aking sa mga paborito ko. Kaya panghasa ng chainsaw. Marami. At ito pa yung karagdagan. Siguro yung familiar kayo dito. There you go. Ay, kaibigan. Babalik ko kayo. Bago lahat, gagawa nga pala kayo nito, bago ako magpaalam sa inyo, kaibigan, safety. Alright? Kailangan nyo ng safety glasses. Alright? At kailangan nyo ng protection sa inyong tenga. Alright? Of course, option na kung gusto niyo ng music. Pero bago yon ay really itong kailangan ninyo. At may mga pagkakataon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay guantes kasama ng inyong steel toe. Bota ang gamit ko. Sabi ko sa mga tao dito, wala akong rubber shoes. Well, hindi totoo yun. Meron ako, pero hindi ko na alam kung nasaan yung rubber shoes ko. Nag-iisa yun. Hindi ko talaga sinusuot. Napakaraming taon na. Mahigit 10 taon na ako hindi nagro-rubber shoes. Maybe longer. Kaya, bota ako dahil mas secure to sa akin. It just hugs the whole, yung buong binti ko. At sa uri ng mga ginagawa ko dito, parang talagang protektado ako sa mga, hindi lahat, even yung nilalakaran ko, even sa pag-akyat, perfecto. At pag-usapan din natin yung kung paano mag-maintain ng bota. May video ko na gagawin nun. Isa pa, hindi ito nagtatapos sa pagkuha ko ng bota. May gusto akong bilhin bota na gusto kong ibahagi rin sa inyo. Sa ngayon kaibigan, hanggang dito na lang muna. At alam kong may katagalan na to. Happy Friday. Have a great weekend. At hanggang sa muli kaibigan. Padayon.